Welcome po muli sa ating munting channel mga farmer. At ito po sa aking backyard na manukan. Ngayon po mga farmer ay i-share ko sa inyo itong aking breeding sa aking mga manok. Kung ano po klase mga manok yung aking binibreed ngayon. At ito po siyempre sa aking mga alagang pabo. Para sa wala, hindi po nakita ng mga previous vlog ko po. Ngayon ay ipasilip po sa inyo. Pero kung bago po sa aking munting channel, baka po pwede mga farmer, paki-subscribe po. At paki-like din po ang ating mga video kung nagustuhan niyo po. Okay po mga farmer, dito po tayo sa ating mga alagang mga manok. Mga farmer, ito po yung ating mga alagang mga manok ngayon na tira. At yung isa ay doon po sa kulungan, yung cobra natin. At ito lang po yung ating pinakawalan, itong 5 saso. At itong isang huluhano na rooster natin. At yung isang huluhano na babae. Bali yung mga farmer, yung itlog po ng huluhano natin na babae. Ay hindi ko po yung pinapipisa. Bali kinukonsumo lang po namin yan, inuulam. At ang pinapapisa ko lang or na-incubate ito pong itlog ng ating mga saso. Yan po mga farmer, kaya po ito yung napili kong i-breed dahil napakaganda pong crossbreed ito dahil yung huluhan natin ay napakalaki po yan. Yan po ay nasa mahigit 4 na kilo. Yung tinimbang ko po siya, partida ay naka-breeding na po yan. At kung siguro pag hindi po yung naka-breeding or sinisiparate ko natin sa mga babaeng manok natin ay mas lalong lalaki po yan. At ito po mga babaeng manok natin mga farmer ay mahigit 2 kilo po ang bawat isa. Yan, ito po yung mga saso na breed at hindi po ito Rhode Island Red. Iba po yung color ng Rhode Island Red mga farmer compare po sa mga saso. Yan po mga farmer, yan po ang napili kong yung i-breed dahil medyo malaki po sila compare po sa ibang mga manok. At kapag native po mga farmer ay siyempre maraming puno dito. At pag aakyat sa puno tapos doon po sa kabilang bakod lilipad ay mahirapan na po tayong maghuli sa kanila. Kaya ito po yung napili kong breed. Yung mga native ko po ay dinispose ko po lahat. At yan lang po naiwan yung isang babaeng huluano at itong pure na huluano natin na napakalaki. Yan po ay may higit 4 na kilo. At siyempre, ipisili po din sa inyo yung mga alaga mga pabo. Yan po. Yan po 4 na pabo na yan. 2 babae at 2 lalaki. At ito po yung sa kabila, yung ating binibreed ngayon na Black Spanish at saka itong native. Yan halos magkasing laki lang po yung mga farmer sa personal. Dahil malaki po yung mga Black Spanish natin mga babae. Yung isa po dyan ay naglilimlim na. At kinuha ko yung itlog niya para i-incubate natin. At yung isa ay nag-umpisa na po magpasampa. At malapit na po yung mga itlog. Kaya ipon lang po tayo ng ipon ng ngayon mga farmer ng itlog nila para ma-incubate po. Every 20 days po mga farmer, nag-incubate po ako ng itlog dahil hindi naman po masira kahit 20 days po natin i-imbak yung kanilang mga itlog dahil yan po ay nakalagay sa ref. Siguro po mga farmer, ay next vlog po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-imbak ng itlog ng mga pabo or manok na matagal po masira kahit nasa 20 days po natin hindi na incubate yung mga itlog na naipon natin para sabay-sabay po mapisa. Kasi po mga farmer, pag kunti lang po yung alaga natin mga pabo or manok tapos every week po tayo mag-incubate ay kunti lang po yung batch na ma-hatch natin at medyo matrabaho po sa pag-alaga ng sisiyo. Pakunti-kunti mas maganda po mga farmer na sabay-sabay yung pag-incubate para sabay-sabay din po yung yung pagpapapisa natin or pagpahatch sa incubator. Ginagawa ko dito mga farmer ay incubator yung ginagamit ko na pagpapapisa sa aking mga alaga mga manok at mga pabo para po mas mabilis yung pagdami nila. Yan, kagaya mga farmer ay kung nakita nyo, nagpapasampa na po yung ating mga alagang mga saso. At actually po mga farmer, may naipon pa akong itlog doon sa ref natin na mga 10 ata yun. Pero siguro hindi ko muna yun i-incubate dahil yung po ay mga unang itlog nila na medyo maliit pa. At siguro ay uulamin natin yun. At pag makaipon ako ulit, yung po ang i-incubate natin, yung mga huling itlog nila para medyo malaki na at medyo accurate na po sa similya. Yung mga una kasi mga farmer ay hindi po gano'ng accurate. Base po sa experience ko ay hindi po accurate yung kanilang itlog. Marami pong walang similya. Sayang naman po yung panahon
o yung kurente. Siyempre incubator yon, at yung incubate natin ay walang similya ay sayang naman. Kaya mga ka-farmer, ito ngayon simula siguro after mga 3 days ay mag-itlog na po yan. Dahil po mga farmer ay nakaraang araw ay siniperate ko po yan. Lahat ng mga babaeng manok dito ko po nilagay sa kulungan, siniperate ko po. Ngayon ko lang po inilabas dito sa sa range para makasama itong roster natin. Kaya ngayon medyo busy sila sa sampahan. Kaya siguro mga next week or umpisa na po yung mga itlog, yung mga saso natin. Yan po ay napakaganda po ng kanilang katawan. At sabi nila ay balahibo lang po malaki. Iba po yung saso mga farmer sa Rhode Island Red. Yung Rhode Island Red po mga farmer ay balahibo lang po yung malaki. Maliit po yung katawan. Ito pong saso ay talagang malaki po yung kanilang katawan. Kahit hawakan niya po sa personal. Lalo na po yung kanilang mga roster. Kasi po yung roster mga farmer ay hindi po ako nag-breed dito yung roster. Kasi wala po ako mapagkunan ng ibang lahi or ibang breeder. Kasi po pag magkapatid po yung i-breed natin ay hindi po maganda. Mas mabilis po magkasakit yung mga manok natin at mas liliit po. Kaya ang ginawa ko ay itong huluhan. Dahil itong huluhan natin mga farmer ay matibay po sa mga sakit at malaki din po. Kaya ito yung ginawa nating breeder or pang crossbreed sa ating mga saso. Siguro tingnan na natin yung resulta nito sa kanilang mga sisiyo, kung anong kagandahan o magandang resulta ang crossbreed ng huluhano at saka saso. Yan, kung nakita nyo ay talagang mapasampa na at mga sinyalis na malapit pa silang dadami. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panood dito po sa ating backyard na manukan at sa ating mga pabo. Mga next month siguro mga farmer ay medyo maraming to ating mga pabo at makapag-ipon natin ng mga sisiyo. Maraming salamat po, at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, baka po pwede paki-subscribe po ang ating muting channel at paki-like din po ang video nito. So, maraming salamat po at happy farming po sa lahat.